So, what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, last battle sa tournament at Joss versus Kiluan na nga ang nagtapat sa finals. And konting recap lang muna bago tayo mag-start kasi mukhang pukpukan yung mag-game battle. First round ng tournament na to, nung na-review ko yung first bracket o yung sabihin natin bracket A, yung first 4 battle, napukaw agad yung attention ko kay Kilua kasi sobrang ganda ng pinakita niya against kay Araw, no? So yan, na-review natin. Sa bracket A, ang pinaka nagustuhan kong battle doon yung kay Kilua tsaka yung kay Jans, pero unfortunately si Jans is nag-back out. So sa bracket A, ang pinaka kaabang-abang talaga dito is si Kilua, no? Then nung na-review natin yung bracket B, to be honest, wala akong ibang napansin doon kundi si Joss lang. Si Good Kid kasi expected na yan na ganyan yung mag-ipapakita niya sa battle kasi nga na-review ko na to sa Motos before. So kung ano yung ina-expect ko kay Good Kid, ayun din naman yung nakita ko. So ayun nga, lagi ko nga sinasabi nung ni-review ko yung battle ni Joss tsaka ni Good Kid, 'di ba? Sabi ko sa inyo na parang naghahanap ako ng bago kay Good Kid, no? Pero ayun, kung anong style ni Good Kid, nag-focus lang siya doon. Then quarterfinals, pinaka-inaabangan ko na battle doon is yung Razik versus Kilua tsaka yung Joss versus Good Kid. Ayun, silang dalawa, sabi ko nga sa inyo, yung battle ni Kilua at Razik para sa akin pang semis na yun eh. Pati yung Joss tsaka Good Kid pang semis na, 'di ba? So, ang lakas ng pinakita nila doon. Sila na talaga yung naging kaabang-abang na mga battle MC sa tournament. Then maganda rin naman yung pinakita ni Blizzard kay Saipa, kaso nga lang hindi natin nakita yung buong potential ng round ni Saipa kasi kasi nag-choke siya doon. Then semifinals, nakabawi naman si Blizzard, pero iba na talaga yung level ni Kilua doon. Pero doon sa na-review ko, may mga angle si Kilua doon na naulit, no? So parang para sa akin naging redundant siya sa mga past battles niya, kaya para sa akin yung semifinals sa bracket A, ang boto ko doon ay kay Blizzard, pero sana hoping makabawi si Kilua sa finals. Then yung laban naman ni Joss kay Snag, looking forward din ako kay Snag kasi nag-choke siya kay Okram, pero nag-choke din si Snag sa rounds 2 and 3 ng semis, 'di ba? So, yun. May kulang man sa performance ni Joss. Nakulangan man ako kasi nag-all out si Joss dun sa laban niya kay Good Kid. So, nag-expect ako ng mas maigitan niya yun, yung performance niya sa semis against Good Kid, pero para sa akin medyo may kulang sa mga haymakers, punches, 'di ba? So ayun, pares man hindi sa semifinals na performance nila, pares man na hindi yun yung inaabangan ko, hindi man yun yung ina-expect ko. Sana sa finals na nagharap sila, sana mabigay nila yung todo, no? So looking forward ako sa magandang battle. Finals, ito na yung pang-apat na finals ng 1UP na mapapanood ko. Na-review na natin yung 1UP, yung Ruffian vs Manda, 1UP 2 Dave Denver Chanel, 1UP 3 Lord Manuel Arzone, at ito 1UP 4 Joss vs Kilua. Tignan natin kung anong klaseng battle yung mangyayari. Yung 1UP 5 ongoing this year, hindi pala siya ongoing, mangyayari, no, this year, no? So January 20 ata yun, so malapit na. So ngayon, Kilua versus Joss, tignan natin kung anong klaseng battle. Review na natin to, last battle. Then alam ko inaabangan nyo yung review ko sa PSP, then magre-review tayo doon. Review natin lahat ng battle sa PSP bago tayo magpunta sa mga request videos na nasa notebook natin, na sobrang dami na nun, no? So let's go. Pinili niya mauna! Unang battle para kay Kilua! The finals! Let's go! Let's go! Let's go, Bob! Tinalo niya si Good Kid! Congrats! Talagang nasibak niya. Paano ba naman? Set up pa lang yung mukha ng mga puki ng ilan to, pa-react na! Galing ngayon sumigaw mamaya, ha? Para mukha kayong tanga!
cheer nyo inyong friend Brad. Kaso kahit anong cheer squad palis siya sa Let's Go Bob the Headshot! Natutulog ba yung Diyos? Yung kasagutan, ano ba? Tingin ko hindi! Kasi nagsasyabu ka. Diyos tapos apostol, mga loser. Eto, mukhang user. Yung isa, mukhang pusher. Pangil sa pangil, laban natin, tas dala mo tuter. Oo, siya bu agad usapan, di para magpabilib. Sa panalo na tariyahan sa kanya, di magtitipid. Sige, magdroga lang sa hukay masilid. Ngayong hinain ko siya bu, yung Diyos yung tagilid. Okay. Lakas nun, malakas yun. O baka mag-aset, gagodiyan siya bu. Yan lang pinambungad. Ito'y simple setup lang kay Koyang Lemang sulat. Malaking pakto daw siya kalaban. Sa impanes siyang kumag kasi hindi ito siya bu. Ganyan lamang magtawas tol si Ed Kaluwag. Sinerch ko sa Google itong Diyos. Lumabas, mapanganib na pating. Puta, deadly par. Kaso nung sinerch kita sa FB, nanay mong si Josephine sumasayaw ng Baby Shark. Oo, sige, kay pating, pero di mo o kaya nalapain. Ako'y hadlang sa iyong hangarin, baka nakakalimutan mo. Triangulo ako na parang shark fin, mangingibabaw sa iyong lalim. Okay. Shark fin, ganda yun. napunta pa sa dumplings. Dito coincidence, to ay may thrill. Sadyang dinaan sa dumplings, just to show my skills. Ganun ba yun? Okay, malakas to. Habang ikaw, puro gun bars lang. Sa kanya di ka mabibitin. Police na trigger happy, ang hirap isipin. Pag siya na fucking gun, bang! Rerekta to sa hearing. Puro gun bars? Gago, tama na yan. Magkakasala ka lang. Tingin mo may paki ako sa baril mo? Bala ka dyan! Tama naman! Yung about dun sa last na line na binanggit ni Kilua na gun, hindi yung about sa gun bars, yung about dun sa bala ka dyan. Narinig ko na yon. Hindi ko alam kung kay Jonas, pero ang unang pumasok sa akin na battle MC si Jonas, parang kay Jonas ko siya narinig, pero not sure pero narinig ko na yun sa, hindi ko alam kung sa Motus ba or sa Flip Top, dun lang sa dalawa. Nakalimutan ko lang kung kanino ko na narinig yun, pero narinig ko na yun, no? Nasarap yan, hinangong estilo nitong Makata na mangmak. Ayun, may angulo si Kilua dito about Raffian. So sabi ko nga 'di ba, yung battle ni Snag tsaka ni Joss, litaw na litaw yung pagiging Raffian niya para sa akin. Kitang-kita ko si Raffian sa kanya. Tapos ito merong ganung angulo si Kilua. So okay, nakita ni Kilua yung ganung style. Kaso kahit anong rap yan, panisya sa batang kupal na smooth pagiging magaspang. Magiiting na ba yan? Ginagaya lang si Wilson, dapat dito sinusoplak ng maayos. Magnanakaw na, ninakawan pa, parang hinold up na si Marcos. Dito ka matatapos. Gantong delivery nyo rap yan, basic at madali lang magawa. Sinadya kong idamay ka para sa kanya magsilbi na din na banta. Ngayon naging masama, namut sa akin malala. Yung original nga body bag, yung carbon copy pa kaya? Yung original body bag? Bakit? Anong nangyari? Okay, so okay. Pinalood ko at nahirapan akong tapusin mga laban nitong Bonak. Inaagaw na pamangkin ko yung CP kasi kala niya Roblox. Gago. Mongolit ka tanga! Dapat sa'yo, todo na konyat! Ikaw lang yung Roblox tangina na di marunong mag-Minecraft! Alam ko kung bakit magaling kang magdala ng mukha mong square na ganyang kalapad. Yung nanay mo point guard! Solid mo max out! Di ka hinuhuli ng MMDA! Puta tindi Brad! Pag umaangkas to sa motor, wala siyang helmet! Nagpapanggap siyang GB box! Okay, natawa ako doon. Ang ganda, natawa ako doon. Sabi niya kay Good Kid,
Ginatasan yung Google everyday. Kaya anong milya yung agwat? Gago Milky Way. Agwat Milky Way? Puta, nag-angas pa. Piling malakas siya. Bumanat lang nagagagalak si boss. Piling mataas na. Kasukupal kaharap mo sa panggagago mabanas ka. And fuck your Milky Way. Walang tatalo sa Alaska. Round and body mag-agad kayong ako na nag-angas. Mga umaas na nag-gas na may barang matatas. Ako'y ubod ng rahas. Timoon yung malakas. Ang dami nyo na ditong mga Diyos. Kaso sa underground na to, boss, ako lang si Satanas. Gaging angas nun. Kaya round mo na. Simulan mo na mag-wordplay, mag-rebat. Tipong okay pang silat. At pansinin nyo na rin itong mga taga-yo-yo niya. Kung gano'n ka okay mag-react. Kaya kayo okay. Gano'n kaya pa. Game! Gagi, ang angas nung ano, ang dami nyo ng Diyos dito. Kaso underground to, ako lang yung Satanas. Ayun, yun yung linya ni Kilua para sa akin na sabihin nating sobrang ayos ng pagkaka-execute, sobrang ayos ng pagkaka-setup. Ayun yung pinakamaganda, pinakamalakas para sa akin. Sobrang bigat nun para sa akin. Pero yung second half ni Kilua malakas. Pero yung first half ni Kilua medyo ang lalayo ng gap, no? Napansin ko na naman yung layo ng agwat na mga punches niya, no? From this to this, diba? From point A, diba? Yung punchline dito, ang susundan yon punchline dito na, tapos sa kabila doon na ulit. Basta malayo yung nagiging agwat or distance ng mga ng mga punches or haymakers ni Kilua sa first half ng performance niya. Pero pagdating ng second half, ayun na, dumikit-dikit na, at sa setup pa lang may suntok na. Yun yung mga high na hanap ko, yung hindi nagiging dull moment, no? Kasi minsan dun sa first half ni Kilua, sa mga setup niya may dull moment, no? So ang hinahanap ko kay Kilua, since na-review ko na siya sa first 3 battles niya dito sa tournament, yung semifinals pala, medyo yung iba yung performance niya yun, yung round 1 and round 2 ng tournament, yung kay Araw tsaka kay Razik, alam ko na kaya ni Kilua na sa setup pa lang kaya na niyang sumuntok doon. Pero pagdating sa semis, tapos yung first half ng round 1 niya dito, ganun yung nangyari, no? First half niya medyo ang tagal ng suntok. Pero pagdating ng second half, ayun na, nagdikit-dikit na yung mga haymaker, mas effective, mas mabigat na yung mga suntok. So yung second half ni Kilua, inangat niya yung mga flaws doon sa first half ng round 1 niya. So okay, ayun yung napansin natin, effective haymakers, solid, mabibigat na punchline, malakas na mga punches. Okay yun, maganda yun. Masasabi ko na papalag yun, pero let's see kung anong bawi ni Diyos dito. Nagsasabu daw ako. Putang ina, tanga to. Gago, nagsasabu ka rin, nakatago lang panga mo. Game, binaboy lang daw ako ng mga nakalaban ko. Pues sa akin may tulog to. Kesa naman nung laban mo ni Briel, pare. Tumulo uhog mo. Ano yan? Hindi uhog yan, tol? Ano yan, ipin? Gawin yung thumbnail. Get one yung pass. Game! Finals na! Mukhang eto na yung laban na hinihintay nyo. Katatapos ko lang sa taga San Pedro, yan ay nire-remind ko. Kaya ba't eto lang, Reyan? Parang sinimplify po. Di ba dat pagtapos ng San Pedro, manok binibigay mo? Pero wala kayong maririnig sa akin. Tila okay na to. Malabo rin namang may makasapaw sa pagdaong. Kaya sa mga dadalaw, mahinahon. Dahil ang tanging maririnig lang yung mga sisiw na nasa ibabaw ng kabaong. Hustisya na hinihingi. Bes igapo sa tignan natin kung iepekto tong sintensya. Ikukulong to sa mga verse ko ay reclusion
Hindi! Ibahin natin! This is nostalgic shit! There is no justice in my league! Welcome to Marvel, bitch! Parang Tony Stark at War Machine. I'm too iron and your retents not solo mission. That's too wayan. Tatalunin ako neto. Pasensya na, it won't happen. Kung ikaw star sa mga round fist on your left, I ain't capping. Wag buhayin tong feeling magaling atas ng dominant at bago. Pero para sa crowd magbabanggit ng mga prominenteng tao, babanggitin niya si Dodong Araw, kahit hindi na patungkol sa kalaban mabuo. Laging binabanggit sila D, NA, palibasa wala ng kadugo. Ay, kahit sa ligaw pulo. ina mo. D. Okay, maayos yun. Ang ganda ng setup nun. Hindi ko ina-expect na maglalan sa ganun. Okay. Kahit sa liga o pulo, ginagawa tong punching bag na uga ka ng walang hintuan. Sa sobrang dami ng dumurog dyan, nagmukha ka ng pwestuhan! Niyanig na nila Ronan, Katana, Aboy, at marami pang iba. Mapapansin sa vid malayo ang pagitan ng kalibre. Kaya ba't nagkakanap ng ring kung mga tumalo dyan kay Kill, di na mabilang sa daliri! Mahiya ka sa sarili! Paano yung mga linya niya doon? Dudurugin, mala arson. Dudurugin, mala arson. May ganun ba? Dudurugin, mala arson. Apoy ya! Feeling batang henyo ka, boy. Ilalampaso ko na to. Pakiusap, wag mong laruin yung apoy. Yan ang payo ko sa'yo. Kasi wala ka naman palang alam sa apoy eh. Huy, bay. Tignan mo, isa pang laro mo sa apoy. You're fired. Arson? Tas pagdating dito, finalist, tanong yung mga kalaban, humina ba? Hindi, nagmukha na siyang malakas kasi sinisigaw niya ng ulila siya. Kasi sabi niya kay Araw, mamamatay ka ng maaga parang parents ko. Di ko kailangan ng magulang. Sabi niya kay Rasik, kahit ipa-guidance mo ko, sir, wala ka nang mapapatawag na magulang. Ayun, so, 'di ba ito yung na-comment ko, sabi ko sa inyo eh. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, pansin ko 'yon. Yung comment ko yung comment ko sa battle niyan kay Blizzard, 'di ba? Binoto ko si Blizzard doon sa battle na 'yon kasi nga para sa akin naging redundant na nga si Killua sa mga angles niya, sa sarili niya, saka sa mga references niya. Ayun. So ngayon hinimay ni Joss yung ginawa niya sa mga past battles niya kay Araw tsaka kay Razik. So ibig sabihin baka may sabihin pa to about sa laban niya kay Blizzard, no? Tignan natin. Sabi niya kay Blizzard. Ayun, 'di ba? So meron pa. So yun nga, kapansin-pansin talaga yun. Ako to be honest, napansin ko yun. Hindi ko pa napapanood yung battle na to First time ko siya mapanood at yun, may ganong reference si Joss, no? And ayun nga yung nasabi ko sa semifinals ng Killua at Blizzard. Kaya yung vote ko talaga doon sa battle na yun kay Blizzard kasi yung round 3, malakas man yung round 3 ni Killua doon sa laban niya kay Blizzard, pero para sa akin naging redundant na yun kasi yung mga angles, yung mga reference niya narinig ko na yun sa last 2 battles niya, di ba? So ayun. Kayo tong minamama nitong walang magulang. Puro magulang Wala ka na bang bagot iba? Tigil mo kakagamit mo sa magulang mo, tol. Baka mag-champion sila. Ulila po ako, yan ang pambuboka ng madupang. Pero kung kanino ko narinig, hindi sa iba't sa kanya puman. Pero paano naging ulila to? Hindi naman sa pangungontra o pangupal. Kung kaya nga lumalakas yung mga linya mo kasi lagi nakasuporta yung magulang. Bars! Kaya sa mga tropa pabatukan. Kasi di ba sabi mo di mo nanid ng parents mo? Sinungaling, bigyan tong kupal ng reduction. Sa magulang angle ka na nga lang nakakakuha ng reaction. Real talk. Kaya mukhang mas applicable sa St. Peter angle, yan ang tingin ko at batid. Kasi nagmukha ka na ring embalsamador since you made Living of the Dead parents pahinate ka imbier na to. Manggagamit at matetano. Imbis na you let them rest in peace, ginagamit mo pa sa pyesa mo! Kaya Shit. Ano yung sinasabi mong fans dahilan ng gasolina mo? Gagi. Rest in peace! Ang lakas nun. Ang lakas nun kasi... Pucha. Ang lakas nun.
Ang hirap explain. Tatapusin ba muna natin or magko-comment na ako dito? Pero solid yung rest in peace ginagamit mo sa pyesa mo. Solid yun, tangina. Okay, comment muna tayo kasi baka mawala yung i-comment ko mamaya. Bago dumating yung pagpuna ni Diyos dun sa mga past battles ni Killua about dun sa pagbabanggit niya sa magulang. Bago yun yung start niya hanggang dun sa bago niya ispit yung parents scheme. Para sa akin parehas dun sa naging performance ni Killua sa first half din, no. Malayo yung agwat, medyo hindi effective yung mga suntok, yung mga reference medyo hindi ganun ka puwapasok. Ganon yung pakiramdam ko. Pero right after nun, yung nag-reference na siya about dun sa parents, as na dahil nga na review natin yung mga battles dito sa tournament, kitang-kita na ganun nga yung ginawa ni Killua sa last 2 battles niya or sa last 3 battles niya, 'di ba? So alam niyo na yan, na-review ko naman yung semifinals Alam niyo na yan. Kaya para sa akin plus factor 'yon. Yung angle na 'yon, nakita niya, nasilip niya. So para sa akin okay 'yun, magandang magandang pang dis or angulo 'yun para sa kalaban. Kaya iniskuran ko 'yun. Tapos ang lakas nung rest in peace, tapos ginagamit sa pyesa. Solid 'yun, pucha. Malakas yung second half ni Killua. So para sa akin, battle of second half ng round 1 to. Tignan natin kung ano mas matimbang. Ginagamit mo pa sa pyesa mo! Kaya ano yung sinasabi mong fans dahilan ng gasolina mo? Ululwag mo kong inaangasan. Baka yung magulang mo kasi lagi mong ginagatasan. Kasi nung buhay pa magulang niyan, tila lugi yung karir. Pero nung namatay na, biglang rookie of the year. Kaya bago ko tapusin round 1 ko, dapat umuwi walang talent. Tsak tupila sa akin itong bungi pa at pangit. Kundi dahil sa magulang mo, matagal kang suwi na sa bracket. Pero ang totoong kwento'y nakakamuhi pa at galit. Dahil ghostwriter mo sila, sabay Ouija yung gamit. Pero di ba atheist ka? Dapat galingan kung di magtigil ka. Nilaban niyo yung atheist dito sa Godly, dudurugin sa lebot ng paper pa. Kala mo kanya mo boy thriller ka, sinakyan niyo yung sedan ay tweet seater na. Kahit umalis sa karakter, maging tao men, papanisin lang kitang repeater ka. Pinanes tong atheist at natanggal yung eager niya, kaya mapa-Justin o Diyos after battle believer na. Alam ba? Kagi, ang hirap sa round 1. Ang hirap sa round 1, no? Kasi sabi ko nga, battle of second half or second halves, no? First half nila, masasabi kong tabla yun. Kasi kung ano yung comment ko kay Killua, na malalayo nga, parang point A to point B yung mga haymaker niya or mga punches niya. May mga times na may dull moments din sa setup. Ang hinahanap ko kay Killua, 'di ba? Yung sa setup pa lang may suntok na, yun yung inaantay ko. Pero sa second half yung dumating. Then round 1 naman ni Diyos, ganun din. Ang layo ng mga punches, hindi rin ganun ka-effective yung first half niya. Pero pagdating dun sa ginawa niyang pandidis kay Killua about dun sa mga past battles niya, yung line marking, ang ganda nun. So nasundan nyo na malakas na yon, na parang dun na yung naging momentum ni Diyos para kunin yung second half ng round. So battle of second half, mahirap kasi parehas silang may effective na lines doon, parehas silang may solid na linya doon. Para sa akin, yung malakas na linya ni Killua sa second half, yung marami na kayong Diyos dito, underground to, ako lang yung Satanas. Ang lakas nun, sobrang lakas nun. Then yung malakas naman na linya ni Diyos dito sa second half is yung yung salip na rest in peace, ginagamit mo sa pyesa mo. Tangina, lakas nun. Tapos yung
line mark. Iniscorean ko yung pagla-line mark niya kasi nga yun yung napansin ko sa semis ng laban na to. Diba, nung tournament na to. Kaya iniscorean ko yun. So, para sa akin, may dalawa si si Joss doon. Pero para sa akin, yung Rest in Peace tsaka Pesa tsaka yung Underground Satanas, ayun talaga yung magkatapat eh. Diba? Nagustuhan ko lang naman yung ginawang angulo ni Joss dun about dun sa parents. Kaya, nahirapan ako. Pwede ko kasing ibigay sa both MCs eh. Diba? Pwede kong ibigay kay Kilua, pwede kong ibigay kay Joss. Pero dahil sobrang dikit ng battle and battle of second halves, itatay ko muna to sa 9 points. Ina-9 ko lang kasi pare silang may flaws sa first half eh. Diba? Malayo yung agwat, hindi nagiging ganoon ka-effective yung mga suntok, yung mga references, hindi masyadong mabibigat. Diba? So, yung second half lang naman talaga yung pinaka-pinaglabanan dito. So, second half, 9 points, tabla. Ang hirap explain ang hirap ma-distinguish kung sino yung nag-separate sa dalawang MC kasi parehas yun. Parehas ng timbang, parehas ng count ng mga haymakers, ng mga punches. Tabla yun sa 9 points. So, round 2. Kiluma, let's go! Alupit na mga banat. Bumilib yung Aussie nyo. This is Marvel! Shinout out mo pa yung Yossi mo. Hindi ko alam, hindi ako nag-Yossi. Bodybag ka na? Grabe magbida. Ganyan talaga pagpwestuhan, matik may tira talaga. Woo! Ang lakas pa rin ng mga sigawan. Talaga yung tropa, iginagapang. Nagsasalita yung Diyos, nag-iingay kayo. Apostol mo, mga bastos, hindi ka iginagalang. Lakasan nyo sumigaw, mga tol. Lilitaw din katangahan yan, boss. Hanggang matupad ang propesiya na apostol mo ang isa sa mga dahilan ng kamatayan ng Diyos. Ayos yun, ganda nun. Sa mga di nakakaalam, Ang ganda nun. tinapos siya criminology. Kahit na super tanga. Pero congrats, tol! Traffic enforcer ka na. Kaso kupal ako. Panis na muho na to. Tipong pag hinuli mo ako, sir, ako kukotong sa'yo. Lokong weak, mga tropa mong mga adik na tinuturuan, mga bobong snitch. Pero nagko-coaching pa rin yung pulis kasi yung Popo Beach. Okay. Coaching Popovich, okay. Coach sa NBA yan. Si Greg Popovich. Tapos, narinig ko na naman yung ganong, although hindi ko naman narinig sa battle yung tinapos yung criminology, congrats enforcer ka na. Hindi ko naman narinig sa battle yun, pero lagi ko naririnig yun sa mga tropa ko na kapag hindi daw natanggap or pag hindi daw nakapasok sa pagiging police traffic enforcer yung bagsak. So, ewan ko, wala naman akong diss dyan sa mga yan. Diba? Basta nakapagtapos, okay, walang problema. Basta may marami na trabaho, walang problema sa akin. Diba? So, pero lang, parang katuwaan lang siguro ganun. Tapos narinig ko sa battle, sira ulo. Talaga pa pa? Talaga. Talaga pa pa? Talaga. Di pagkalaga. Uy, nadidistract pa! Yan yung modus niya, tol! Kaso di mo matidistract, taong focus sa goal! Aray! Freestyle ba yon? Kung freestyle yon, putan, lakas nun. Tapos aangas ng general pa to! Di mo ko magagago, Brad! Di ka pwedeng maging general ba to? Mukha kang hollow blocks! Yung mukha mo ang cute para tagpipisong pastillas. Tingnan niyo. Tingnan niyo mukha, mga brother. Nitong corning rapper, sir. Love na love ng kanyang mother kasi korteng Tupperware. Ayos. Ako pinakakupal mo makakaharap. Dapat ka na maalarma. Yung nanay mo na byuda, ipopost ko sa Facebook group ng mga samahan ng mga hiwalay sa asawa. Nanay mo nag-oo, Miguel.
papaitan ng panty doon, talagang napakagago. Yung nag-trending yung post na patingin ng panty, nag-chat siya kay Chakno. Sabi niya kay Good Kid, tender and juicy mga banat, even this kid can tell. Ha? Hotdog! Ayos! Ang padoy ng mga barak ang katawa to na kompanis na masaing galaw at tatamaan niya ng bala ko sa lo. Pagkatama o ano, rhyming palang aning na yan, galing naman, wag mo nagaya to sa'yo, kaya bago ka jambu hotdog, ang tanong, tol, kaya mo ba to? Kage, malakas. Ang lakas nung, ang lakas ng round 2 ni Killua. Malakas to. Iba yung energy ng round 2 niya kumpara sa round 1 niya. Tangina to, may pahatog-hatog pa yung hugis na mukha po chicken nuggets. Tamang patawa lang sa para patao binto loser. Tatamaan to sa battle, makikita nyo yung sober panis. Tinapat na batter, gamit joke siya, game over. Pag pumasok sa nuggets, magsa-champion yung Joker. Aray! Ang ganda nun. Ang ganda nung transition, no? From hotdog, nuggets, tapos nuggets na pagkain. Tapos nuggets na Denver Nuggets. Ang ganda ng transition ni Killua dito. Galing. Malakas yung round 2. Kasi mainit ko ngayon. Tres Diablo nga'y nagpapawis. Kaya sa biyahe mo papuntang impyerno, Joker ang mag-a-assist. Kaya asarin mo kung walang baba. Parang may jokes na tumatak sa amin. Etong kataas-taasan daw na Diyos, irerekta sa ilalim. Alanganin ka sa batang walang baba. Tanong namin, paisagot mo na nga din. Paano ka naging mahusay Diyos kung mas mababa ka pa sa akin? Ito yung bantalang ekisan. Sinyalis sa i-rhyme mga boss. I-rhyme pa na po sa tatagosa sa Diyos. Magdasal at taos. Sasalangit ka sa batang taga-ekisan. Ito yung sign of the cross. Yung lakas, tangik. Siya daw yung Diyos na magkakampyon. Parang si Manuel. Halatadong bugok to. Parang si Manuel. Bakit? Makuto ba buhok mo? Iiwala sunog to! Sa ing apoy, malalamon niya sila! Ngayon mo sabihin ikaw yung Lord kung inaarson lang kita! Oh! Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Patunay mo, paita mo tunay ang kagaya mo. Kasi kung kaya mong gawin lahat, kantutin mo mama mo. Gago. Round 2, kinengkoy lang. Umaray na nga ang loads nyo. Kaya itanghigit na sa bar. Sumabay ka naman sa jokes ko. Tara sa bar. 2-0. 1-1. Walang banat! Para kay... Tangina, ibang klaseng round 2 ni Killua, pre. Kahit na sabihin natin nag-iba siya ng atake dito. Nag-iba siya ng atake, nag-focus siya sa mga jokes. Hindi natin pwedeng i-disregard yung pagkakagawa or pagkaka-execute niya sa mga jokes niya kasi ang ganda ng mga transitions, no? Sobrang nagustuhan ko yung transitions niya, sa dun sa hotdog, no? Kids can tell, hotdog. 'Di ba? Yung kids can tell, tas hotdog, tapos pa-hotdog ka pa. Square naman yung mga chicken nuggets, tapos nuggets na basta yung hanggang sa napunta sa Jokic, no, na nag-champion. So ang ganda nun, hindi ko ina-expect na mapupunta yun dun sa NBA, no, nag-champion Joker. Pag itong nuggets napunta sa Joker, o 'di ba? Something ganun. Ang ganda nun, ang ganda ng execution niya. Tapos yung freestyle niya, yung adlib niya dun sa gitna na nandi-distract, hindi mo madidistract yung tao nakafocus sa goal. Bars. Napaka-solid nun. So, round 2 ni Killua, sobrang powerful na ito. And sabi ko nga, iba man yung naging atake.
ni Killua sa round 2. Hindi man siya nag-focus sa mga bara. Sobrang ganda naman ng pagkaka-execute niya, pagkaka-spit niya, pagkaka-deliver niya sa battle, no, sa versus niya dito sa round 2. And para sa akin, mas malakas yung round 2 niya compared dun sa round 1 na medyo malalayo nga yung agwat ng mga haymaker or mga punches niya. Pagdating sa round 2, may rebat. Pagpasok ng returns, ayun na. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na sa setup pa lang, kasi alam ko kaya ni Killua yun sa setup pa lang na may energy na, may power na, may suntok na, sumusundot na. So, yun yung hinahanap ko kay Killua. So, round 2 ni Killua, dun ko nakita yung hinahanap ko. No, parang napagtuloy, parang na-continue niya yung second half niya ng round 1 papunta dito sa round 2 at binuo niya yung round 2. So, ang lakas ng round 2 ni Killua. Solid yun. Iba man yung atake niya pero napaka-solid nun. Yung mga freestyle, yung references, yung transitions, yung pagiging agresibo niya, kung paano niya inaasar talaga si Diyos sa battle, no? Lakas nun. Stage presence, kuwang-kuwa ni Killua yun. Energy, power, lahat. Sobrang solid nun. Okay, Diyos, kailangan ni Diyos dito ng mahigitan niya yung performance niya din sa round 1. Kasi kung hindi, yung round 2 kay Killua to. Diyos, let's go! Pagtapos kong i-expose ang self-hurting method ni Mongoloid like I pass the board, tara dumako naman tayo at i-breakdown natin kanyang last resort. Kasi gagawin kanya ng kwentong nakakatawa tungkol sa pamilya mo. Pero wag mabahala. Dahil ang ibabanat niya lang naman sa'yo, yung lahat ng wala siya. Sample! Kasi ginawa niya ng kwento, tatay ni Razik, ululwala ka kasi nun. Ginawa niya ng kwento, anak ni Blizzard, ululwala ka kasi nun. Ginawa niya ng kwento, pamilya ni Ronan, ululwala ka kasi nun. Pangit daw GF ni Aboy, ululwala ka kasi nun. Ano masakit? Pati si Araw, inasar, puta, ito yung magara. Kasi pangit din daw yung e-bike ni Araw, pati e-bike wala ka. Wala ka lahat ng bagay, kupal. Filingerong hangal. Kaya Killua, hindi ka brutal. Inggitero ka lang. Siya ay inggit sa may mga magandang buhay. Ba't ang lakas mo na mag-trip? Palibasa sa loob-loob mo, may sarili ka dyang guilt. Di mo na kasi narinig boses ng mga magulang mo. Mga huling salita na nabanggit. Di mo na sila nadalaw sa ospital at yun ang hindi mo ma-admit. Kaya Kill, tapos ang round 2 niya. Pukin ang ina mo. Fuck you. Kaya Kill, kung idadamay mo dito, Ermat ko, tingin ko, boss, di nagagana. Dahil patatawarin ka pa rin ng ina ko dahil ina ng Diyos, ina ng awa, di ka tatawa. Ano? Tang ina. Shit, ina ng Diyos, ina ng awa. Damn. Putang ina, lakas nun. Awa, di ka tatawa. Tang ina nun. Kung idadamay mo dito, Ermat ko, tingin ko, boss, di nagagana. Dahil patatawarin ka pa rin ng ina ko dahil ina ng Diyos, ina ng awa, di ka tatawa. Tang inang yan, durug. Ang lakas ng round 2 ni Killua pero parang tang ina, no comment, ang lakas nun. Ano? Body bag? Ulul! Ulul! O, ito? Ulul! Sige, patatawarin ka pa rin ng ina ko dahil ina ng Diyos, ina ng awa, di ka tatama kahit full at loaded. Pangtirang bata, tol ang lotek. Sige, idamay mo pamilya ng Diyos, walang problema, Isus Mariosep. Pero hold it, kwentuhan tayo. Simula kay Araw, Razik, Blizzard, sinabihan mo sila na disappointment sila sa family nila. Bakit? Milyonaryo ka na ba? Ano na ba narating mo? Kung makapagsalita, puta, shit, tindi. Nagastang living dalay pa agad porkit kumikita na ng 650. Eh mayaman ka na pala eh. Eh di hold upin na natin to si Kill, pakiusap, wag kang lilingon. Gawing death ang maximum penalty dito sa kumikita ng above minimum. O baka sabihin, yabang mo naman Diyos, magkano ba araw mo? 714 lang araw ko. Pero kahit pa ganon, si Kill ay threaten. Dahil kaya kong ibigay sa'yo kalahati nun, sige saluhin mo tong aking 357. Sobrang pera. Tang ina. Wala na. Alam mo yon, ang lakas nung round 2 ni Killua and sabi ko kanina kailangan matapatan ni Diyos yung or mahigitan ni Diyos yung round 1 niya, no? Kasi kung hindi, bibigay ko kay Killua yon. Pero ito,
unti-unti nang natutunaw yung round 2 ni Killua at umaangat na yung Diyos dito. Sobrang peke, disappointed. Sa akin mo sabihin yan. College grad na nandodominate sa underground, puro at hassle-free. Napagsama ko yung magkaibang mundo at ako yung conjugal property. Hoy, honcho ng poverty. Pasensya ka na. Pero sana marami ka pang bagong gawang kwento. Total yan lang naman alam mong pandiin sa akin. Ano nga asakan natin sa rapper na ultimo pangalan sa anime yari, di ba? Killua? Na sa anime yari, pare. Halos 3 buwan ako tumakbo dyan sa isip mo. Pero sa huli, durugtong. Kabit-kabit ang pagkatao netong kabuting umusbong. Pes pasakitin pa natin ulo ni Killua hanggang sa mamuti buhok mo. O kaya kalbuhin na si Killua. Kung mahilig man dami ng magtatay, i-baby ama. Electric chair at ang pangarap mong belt ang ipang didiin sa balakang. Total sanay naman yan si Killua may electricity sa katawan. Diyan persona mo. Killua electricity sa katawan. So sa Hunter x Hunter na Killua yung reference niya, no. Yun, kung nanonood kayo ng Hunter x Hunter, maintindihan niyo yun. Pero si Killua kasi isa sa mga kapangyarihan niya, yung kapangyarihan niya is kuryente. Hiram! Puta, isipin nyo nga man, siya ay motherfucking atheist. Pero Ezekiel pangalan. Angel na atheist. Kabaliktaran yung pagkatao kaya kalidad binaba mo. Tsaka paano mo sasabihin ditong proud ka maging Killua kung sabi mo kay Diaz, ikaw si Shikamaru? Ikaw si Shikamaru? Pues Diyos, I am the light. Shikamaru, yan ang mali mo. Dahil liwanag ko lang ang tanging dalilan, ba't nakikita yung anino, pabibo? Nanay daw ni Blizzard sumali ng frat. Tolonggi si Dong. Pag babae, hindi frat ha, sorority yun! Mga keyboard warrior ko sito eh. Mga feeling at pakara. Yung tipong sa PC lang matapang pero pag sa physical wala na. Barang different. Wala na. Kay Diyos na yung round 2, men. Kay Diyos na yung round 2. Pero pakinggan pa rin natin. Barang different. Tondo Pride. Yan ang lugar at aking repin. Aking rounds puno ng angle in this place. I know the settings. You think you cool? You think you cool? You will freeze when I start it. I know you hating on my gun bars, Pesito Mili and Hatchet. As I behead this school, and I'm the principal suspect. Di kahit siya, I can dodge it. Nung kinumpara mo sarili mo sa anino, mas lalo lang ako naliwanagan. Dahil kung siya daw si Shikamaru, di mo ko kayang pakitaan, bitch. Uling banat para... Tunaw. Yun lang yung masasabi ko. Sobrang lakas ng round 2 ni Killua, pero para sa akin natunaw talaga yun, no? Natunaw yun. And yung linya kasi ni Diyos na damay mo lang yung magulang ko, damay mo lang yung magulang ng Diyos, patatawarin ka pa rin kasi ina ng awa. Dun eh, alam mo yun, sobrang simple nung bara pero natunaw talaga yun. Natunaw talaga yung round 2 ni Killua doon. Sobrang simple pero sobrang effective ng ginawa niya. Sobrang lakas ng tanginang yan. Lakas ng di ako lakas ng tapos meron pa. Putang ina yun, pinakatumatak kasi sa akin yun eh, yung Diyos ng ina ng away, yung pinakatumatak sa akin, pero may sumunod dun eh. Magkadikit yun and basta meron pa. Magkaiba ng atake, pero akala ko may hirapan ako sa pag-judge nito kasi nga magkaiba nga sila ng atake. Si Killua nag-focus sa jokes, 'di ba? Effective naman 'yon, hindi ko dinidisregard 'yon. Ang galing nun, effective 'yon. Jokes over bars. Pero anong nangyari naman, iba yung atake ni Diyos dito. And para sa akin, akala ko magkakaroon ako ng style clash siya round 2 na may hirapan ako i-judge kasi iba nga yung atake. Pero anong nangyari, mas nangibabaw yung pagiging, pagkakaroon ng mga mabibigat na bara ni Diyos. Hindi siya sumabay sa jokes, and isa yun sa parang nakikita ko na naging edge ni Diyos, no? Kasi sobrang naging effective yung mga bara niya dito against kay Killua. Sobrang bigat ng mga paratang niya, yung mga punches niya, yung mga punchline niya. Kaya para sa akin, sobrang lakas ng Diyos, tangina. Lakas ng round 2 ni Diyos, hayop. Kung yung round 1 hindi pa ako makapag-decide, na sabi ko pwede kong ibigay kay Killua, pwede kong ibigay kay Diyos. Kasi yung second half lang nila yung naglaban doon, kaya binigyan ko ng 9. Pero yung round 2, parehas na nag-umpisa sila ng malakas.
Hindi naging slow start yung round 2 nila. Parehas malakas yun from start to finish. Iba lang yung atake ni Killua dito, pero yung returns ni Joss, grabe. Na nag-focus siya sa mga bara. Sobrang naging effective yun para sa akin. Kaya yung round 2, ibibigay ko yun kay Joss. Mahirap man tanggapin na ibibigay ko kay Joss yung round 2 kasi magkaiba ng, alam mo yun, hindi sila nagsalpukan sa bara no? Jokes versus bars pero sobrang lakas talaga ng round 2 ni Joss, no? Lalo na yung yun yung hindi mo ma-admit, 'di ba? Yun ang lakas nun. Ginamitan mo ng sa magulang bars yung araw tsaka Razik, tapos yun yung hindi mo ma-admit, 'di ba? Ang lakas nun. 10-9 Joss, no? Nung narinig ko yung linya ni Joss na ina ng awa, dun pa lang parang sabi ko, ay fuck, tapos na. Pero after nun, may mga sumunod pa na mga haymaker, kaya nakapag-decide talaga ako na kay Joss talaga yung round 2. Malakas yung round 2 ni Killua, pero kung itatapat natin yun sa round 2, diba? Ni Joss, wala. Mas malakas yun. Round 2 ni Joss dun. So, it's a 10-9. So, 19-18. 1 point ahead si Joss. Round 3. Killua, let's go! Ang lupit! Nakakatawa ka! Sorority, pag babae mo ka lalaki, mama niya! Tangina, ribat pa lang, body bag yung bobong Diyos! Nirime niya yung wala ka nun sa wala ka nun! Magbabayad ka sa tugmaan, naka-holocaust! Galit na galit bumanat! Grabe pagsasanay! Kala mo talaga buhay pa yung tatay! Yung tatay mo pa bibo, abusado sa serbisyo, sobrang kupal niyang pulis, inaresto siya ni Kristo! Pero maiba tayo! Battle niya kay Snag, yung tagisan ay iba. Nagtatalo yung dalawa, sinong silahay sa kanila. Kasi sabi niya, ay Snag, payo ko sa'yo bano, magsanay ka pa. Kung naaligtas ka sa dalawang LGBT, sa ikatlo magbabay ka na. Damn! LGBT represent! Pangatlong LGBT ka? Napaka-wild mo. Napaka-nice bro. Dalawang LGBT nagtatalo, tataas ng pride nyo. Piling pogi na silahis. Ew, ang cringy. Tapos nag-react kayo. Alam nyo yung Chick Boy by Da Vinci? Distract niya sa'yo. Di ba what mo this? You taglish everywhere kahit saan mapunta, Brad. You are the TL of the call center boy na binarurot yung lady guard. I know di ka magtitipid-tipid sa battle. That's why the enemy delicates agad. Dapat tunay yung sinabi mo ay good kid na isisiwalat mo na everything lahat. Everything lahat! That's a super duper heavy line. Alam mo kahit kailan, you are always laging bobo every time. Speaking of good kid, nagtuturuan sila kung sino magnanakaw. Yung galit umaapaw. Kaya may kasabihan na sa isip ko dumalaw na yung magnanakaw galit sa ulol, tatay mo pumalaw! Tangina mo! Uli lang wala tatay! Oh! Sarap pala sa feelings! De, joke lang tol. Laban lang. Alam kong yan ay kaya mo. Isipin mo na lang na nasa langit na siya. Payapa na siyang binubugbog ng papa ko. Gago. May ganun na naman siya. May ganun na naman siyang angulo sa round 3, no? Nag-post pa yan sa FB no graduation niya. Sabi niya, maraming salamat Tito Johnny Oquendo sa lahat ng tulong mo sa akin. Uy, drama. Nang mabasa ko na yun, grabe na yung tawa. May pa Johnny pa, kasulang no papa. Lalaitin ko yung tatay mong patay, wala akong pake kahit na ikay magalit. Pag nagpipigil yung nanay mo na byuda, spectator siya sa langit. Gago.
Pait na! Nangihina ka na! Balatubang ang anak pag nagjajakol ka, Brad, nakikita ka niya! Basta kung nagalawan mo, dapat umiwas ka namin. Alam kong mag-uulila bars ka, pero ulila ka rin. Tigilan mo na pag-iilusyong ikaw yung Diyos! Huwag ka diyang magbagaling! Di mo ako maaaning! Eh bakit yung naghihingal ulit tatay mo sa ospital? Ba't di mo siya napagaling? O sige, ikaw na yung Diyos, patunayan mo bago ka makatay sa akin. Gumawa ng himala at sa harap ialay sa amin. Pag di mo yan nagawa, yung lagay mo alanganin. Kasi kung totoo kang Diyos, buhayin mo yung tatay natin. Wala, putang ina mo, nakapira-pira ka. Pagkamatay ng kanyang tatay, ginawang katawa-tawa. Oo, laptripan talaga. Masakit na nga sa damdamin, masakit pa sa panga. O sige, ikaw na yung Diyos, kahit ubon ng tanga, para maita na nila na ikaw yung Jesus na piling Diyos na susunod din sa Ama. Ngayong pinaslang ko na, itong diputang kaharap. Iyo nga sinagad pero hindi yan sasapat. Ako yung aangat, iyak yung alagad. Sa pagkamatay ng Diyos, maikiluwa ang lahat. Makikiluwa ang lahat. Tang ina, yun, malakas yun. Malakas yun, no? Pero mamaya na tayo mag-comment. Ikaw nga'y tuloy ang pinaslang. Nilagay ko pa sa iisang puntod. Pati mga taga-yoyo mundugyot, iiyak ng paluhod. Di nyo pa ba nakuha ang buod? Performance ko mismo ang sagot. Na sa tournament na one-up, ako yung kampiyon na susunod. Ikaw na nga. Oy! Nasasabig. Pasensya na sa mga sinabi kong masakit. Pero ito tol ang katotohanan na mapait na kahit magribat ka na magribat, tatay natin di na babalik. Body bag, motherfucker. Tanggal yung panga. Okay. Round 3 ni Kilua. Hindi na naging ganun ka effective yon para sa akin. Hindi na ganun ka impactful yung mga verses niya para sa akin. Kasi siguro siguro sa dalawang dahilan. Unang dahilan, syempre, narinig ko na nga yung mga sabi na tatlo pala. Sa tatlo. Una, narinig ko na yung mga ganung bara niya sa past 3 battles niya dito sa tournament. Kay Araw, kay Razik, kay Blizzard, yung ganun about sa magulang niya, 'di ba? Something ganun. So yun yung una na nagpababa ng impact nun sa akin. Pangalawa, gumamit na si Joss ng line marking niya dun sa past 3 battles niya, 'di ba? Yung kay Araw na nagbanggit siya, yung round 2 nagbanggit si Joss yung mga line. Gets niyo na ba, 'di ba? Yung round 1 niya. So, yun yung pangalawang dahilan kung bakit hindi na rin ganoon ka lakas yung dating niya sa akin. Round 3, dahil nga yung round 3 ni Kilua about sa parents, 'di ba? Sa tatay, sa tatay, sa nanay, 'di ba? About ganoon. Eh may linya si Joss kanina sa round 2 na sige, damay mo yung magulang ko, ang ina ng Diyos, ina ng awa. So para sa akin naging pre-med rin yung line ni Joss doon sa round 3 ni Kilua na sige, okay lang, laitin mo, papatawarin kita, something ganyan. So ayun. So kung napansin nyo, pinanood ko na lang yung round 3 ni Kilua. Malakas yun, pero yun nga, sa kung ano yung comment ko sa semifinals na performance niya, naging redundant talaga si Kilua sa mga angles na pinakita niya or pinerform niya. So para sa akin, sayang kasi malakas na yung performance, kaso medyo nabitin yun, kulang yun. So yung round 3 medyo hindi na ganoon ka lakas or ka impact sa akin, kasi narinig ko na yung mga ganong lines, tapos yung naging pre-med pa yung round 2 ni Joss, no? Sayang. So kita nyo, pinanood ko na lang. Malakas sana di ba? Malakas sana. May mga jokes, halo na naman yun, pero hindi na enough, no? Parang hindi na yun enough.
Kasi kung ano yung nakita natin sa past 3 battles, ayun lang din yung pinakita niya. Yung rounds 1 and 2, malakas yun. Pero pagdating sa round 3, medyo bumaba. So, yun. Round 3 ni Joss. Siya ay pambato ng ikisan. Ako ay top tier, you can follow us. Ito'y atheist versus God. That nag-aral ka how to swallow dust. Sabay triangle ka pa, Brad. Madaling durugin yan at mautas dahil mapa-ekisan o pyramid parehas binubuo ng hollow block. So'y totoy ka pa. Buong grupo may bibigyan ko ng tampohoy. Totoy tanga. Kalabang buo, iniang ko pantagpo. Totoy ka bang? Nasa tatsulok, pesilingan mo ang santo. Ngayong nandito na hustisya. Totoy, bilisan mo ang takbo. Seryoso na. Nilakas? Seryoso na. Puruhan na natin itong ating next na target. Tong pabida na bading, kulang na lang red na carpet. Kasi nag-cosplay yan kay Rasik. Kaya tingin ko hindi yan prospect. Alam mo kasing babagsak ka sa guro kung hindi ka mag-i-special project, di ba? Kaya ba't di mo gawin sa akin yan, Ed Kiluwag? Nang mapakita ko naman sa yung matagal ko ng aral to. Ed Kiluwag. Saka baka masiraan ka, Ed Kiluwag, pag Diyos na nasagap niyang radar mo. Alam ko, na alam mo, na ako dapat ang mauna sa trono. Dahil sa consistency at malinis na record. Tsaka wala akong natatanda ang hiningi kita kay Rhea. Wait, just give me a second. Ganyan maglatag ng mga bago, mang-apak ng pagkatao, bangka ka lang napadayo, banta na itong nakanamo, sandata mga dala ko, hampasan ng panglalamon, hampasan ng kartadang mas malala sa dala ng alon. Habang ito... Wala na. Tinatapos na. Parang alam mo yun, finishing touch na to ni Joss kay Kilua. Kumbaga sa pinapalitadahan na niya to. Wala na, tapos na. Malinis na performance na lang talaga yung itatawid ni Joss dito. Para sa akin maganda, tapos naging maganda pa yung pagkaka-deliver niya, diba? Let's see. Ito dinudurog na, nananalo pa rin kasi si Gago walay sa effort, kaya hindi si Easy Meal kundi ikaw may shady record. Let me break what sensor. Lakas. Let me break what censored. Battle namin ni Good Kid, 3-2 yung boto. Yung dalawang bumoto sa kanya, triangulo. Di nasa ako magre-react kung sinabing, yung mga elements ni Joss ba, no? Pero ano yung sinabi ng dalawang triangulo? Magaling si Joss, pero Good Kid kasi personal preference ko to. Hindi. Asan yung Shan? Tol, round 1 mo, tabla. Round 2 mo, Good Kid. Round 3 mo, Joss. Tas biglang binoto mo si Good Kid. You didn't even care to expound. Palibasa kasi alam nyong meron pang triangle sa next round, o hindi? Hindi. Battle namin ni Garchi, nakipagpustahan ka ng 3 Malboro kay Josh. Ulo. Di yung punchline. Battle namin ni Garchi, nakipagpustahan ka ng 3 Malboro kay Josh. Ulul, booking ka na, umasta ka man na bossy. Alam mo na ngang sigar na sindihan puta, pinustahan mo pa ng Yossi. Ano, G? Ubus na ba yan pa nga angles mo? Kung akala mong walang balik, Bobby, akala lang well tigil. Baka nakakalimutan mong Pinoy ka, Bobby, at iyang panganay ang breadwinner. Mindset mo! Shit! Mine's just bigger. Mangangailangan ka ng meds, patay ka sa gantong kalibre. Kasi sinong kakagat sa breads? Yung may panga, ganun kasimple. Kasi una nag-champion dito si Rafian. Siya yung unang nasa winner side. Kasi itong triangulong taga-ekisan pa ni sa round ng square, ito ay PS5. Sunod na nag-champion si Dave Denver. Respeto, champ. Pero mukhang elo mo naman na umabot ka pa ng finals para talunin yung natakot sa akin nung debut ko pa lang. Sunod na nag-champion si Lord Manu. Wait lang. Ulit nga. Umabot ka pa ng finals, sir. Respeto, champ. Pero mukhang elo mo naman na umabot ka pa ng finals para talunin yung natakot sa akin nung debut ko pa lang. Sunod okay, si Chanel. Si Chanel yon. Okay. Nag-champion si Lord. Si Chanel yon. Wait lang. May kumatok. Pasensya na. Lord Manuel. Denver. May kumatok. Pasensya na. Kaya tinago ko muna. Peto, champ. Pero mukhang elo mo naman na umabot ka pa ng finals para talunin yung natakot sa akin nung debut ko pa lang. Sunod na nag-champion si Lord Manuel.
Pwes tol, kung gusto mo tumasper, alam mong hanggang 3 lang yung triangle, tong 1 up 4 para sa square kasi... Wala na. Tapos na, tinapos na ni Diyos yung battle talaga. Ang lakas. Ang ganda ng reference niya na 1 sa 3, tatlo lang, 1 up 4 sa tatsulok, ay sa square. Wala na. Pwes tol, kung gusto mo tumasper, alam mong hanggang 3 lang yung triangle, tong 1 up 4 para sa square kasi... Ang lakas. Kasi ito na. Kasi nakambing na yung estilo ko kay Raffian. Magka-birthday kami ni Dave Denver. Parehas pa kaming Lord ni Manuel. Sapat na siguro yung 3 stars para sa Orion's belt dahil nasa baba ko lang tong triangle. Sabihan! Gago, ang round 3, ang layo ng agwat ng round 3, men. Ang ganda ng round, ang ganda ng set. Pucha, ang ganda ng round 3. Pinakamalakas ata na round ni Diyos to. Ang lakas ng round 3, fuck. Yung kinumpare, yung ginawa niyang reference yung mga, hindi, ginawa niyang angle yung mga tatlong nag-champ sa 1 up, tapos biglang kinumpare niya sa sarili niya na estilo ko, Raffia, ay hinango sa marang ang sinasabi niya, hinango na daw sa yung kay Raffia yung estilo niya, magka-birthday niya si Dave, parehas kaming Lord ni Diyos, ay ni Manuel. Diba? Tangin ang lupit nun. Sa pita, di kami ni Dave Denver. Sorry, pero uulitin ko yun. Tangin na. Ang bitin yung isang pakinig lang doon. Ulit. Respeto. Kasimple. Kasi una nag-champion. Kasi sinong kakagat sa breads? Yung may panga, ganun kasimple. Kasi una nag-champion dito si Raffian. Siya yung unang nasa winner side. Kasi itong triangulong taga-ekisan pa ni sa round ng square, ito ay PS5. Sunod na nag-champion si Dave Denver. Respeto, champ. Pero mukhang eno mo naman na umabot ka pa ng finals para talunin yung natakot sa akin nung debut ko pa lang. Sunod na nag-champion si Lord Manuel. Pwes tol, kung gusto mo tumasper, alam mong hanggang 3 lang yung triangle, tong 1 up 4 para sa square kasi... Ang lakas talaga nun, hayop. Ito na. Kasi nakambing na yung estilo ko kay Raffian. Magka-birthday kami ni Dave Denver. Parehas pa kaming Lord ni Manuel. Sapat na siguro yung 3 stars para sa Orion's belt dahil nasa baba ko lang tong triangle. Sa pyramid yan ang angle. Kaya kahit magikaos, pinagtuon-tuunan ko man. Sinong tumulong magsulat, sinong nagturong daan. At kung ang history man tungkol sa pyramid ay hoax, yan ang bulong-bulungan dyan. Pes kung hindi nga yan gawa ng Lord, pinagtulong-tulungan nyo yan. At ang masakit pa banda dyan, mas matagal ka na dito, mas marami kang connect. Kayang-kaya mo manalo, ipakita man ay boring. Anong aasakan natin sa triangle, pyramiding, sanay yan sa networking. At G, yung angle mo kanina, napatay ang Diyos pagsapit ng 3. Booking ka na't defeated dahil uunahan na kita with 2:45 bago mag 3 PM. I'm still killing this lame. Still spitting with flame. Congrats, nakalaban mo ko. Meron ka ng 15 minutes of fame. Kaya this is the end time, said Kiluwag. Mararamdaman mo na yung bagay na lahat ay angad. Trompeta sa kalangitan sa pagbaba ng anak. Mga anghel nag-aawitan, mga nagsisigalak. At kahit atheist ka pa, Ed Kiluwag, maniniwala ang totoo ang Diyos ngayong huli na ang lahat. No catchphrase? Fine. This punches? Fire. When this match ends, cry, and it's judgment. Yo! Blood! Putang inang battle yun. It's a judgment. Tapos crowd na yung nagsabi ng tangina. Crowd na yung nagtuloy ng linya na yun. And tangina, natuwa ako sa finals na to. Ang ganda ng finals na to. Ayun, actually wala nang sasabihin sa round 3 ni Diyos. Nasabi ko na kanina habang nag-i-speech siya. Sobrang pulido, sobrang lakas, sobrang solid. Ang ganda ng mga references niya, ang ganda ng mga angulo niya sa yung angulo niya sa mga champion ng 1 up 3 ay ng 1 up tournament.
triangulo, square. Wala. Tangina. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko pero sobrang solid, sobrang ganda, sobrang nagustuhan ko 'yon. Pulido, sobrang ganda. Ang hirap ang hirap magbitaw ng salita kasi paulit-ulit na kasi ang ganda talaga nun, ang lakas talaga nun. Pero sobrang layo talaga ng agwat ng round 3 ni Diyos sa round 3 ni Kilua. Yun lang yung pinaka masasabi ko. Kung yung round 2 dikit pa, 'di ba? Dindikitan ko pa yun, 10-9 pa yun pero yung round 3, pasensya na pero it's a 10-8 para sa akin, malayo yung agwat nun. Props kay Kilua, maganda yung performance niya pero isa rin sa mga naging factor siguro ni Diyos dito kasi siya yung pangalawang bumabanat. So mas tumatatak yung mga punches niya. Then yung mga haymaker naman ni Kilua, dahil nga siya yung unang bumabanat, natutunaw na kumbaga mas nagiging mas natatandaan yung mga punches ni Diyos, 'di ba? So props kay Kilua, ang ganda ng performance pero yung round 3 ni Kilua medyo naging dragging na yon kasi sa mga past performance niya, yung mga lines ni Diyos naging pre-med. Then Diyos rounds 2 and 3 sobrang consistent, sobrang lakas nun. Feeling ko nga yung round 3 ni Diyos ay yung pinakamalakas na round na narinig ko sa lahat ng battles niya dito sa 1 of 4. So, yun, solid na battle. Congrats Diyos. Buti na lang na-meet kita nung event ng Motus nung November. Sayang lang kasi hindi pa tayo gaano magkakilala pero sana sa mga susunod na event makapag-usap tayo about sa battle mo dito sa 1 of 4 na for sure magkakaroon tayo ng konting chit chat, no? So props Diyos, tangin ng galing, halimaw, galing 9, 10, 10, 29 points para kay Diyos, then 9, 9, 9, 8, so 18, 26, so 29 to 26, 3 points ahead. Round 1 tabla, rounds 2 and 3 kay Diyos yon, malinaw. Diyos. Bloodwire of battle is cry and its judgment. Yo! Bloodwire of Battle League! Ang laban, Diyos versus Kilua! Magingay sa mga beses kung nagustuhan nyo yung laban na yun! Maraming salamat palagi kay Boss Robert ng 6 Ring, sa mga Heart Trap kay Last 2 para sa trophy namin, kay Minji ng M-Lab, sa lahat na nakasama namin rito, top tier, sa Ekisan, Titus, sa Supreme. Pero, bukas, salamat sa Titus, sa Suprema, sa Pulo, bukas. Pero, ang boto na hurado, 4-3! Uy, dikit, shit! Ang champion ng FRBL 1 of Tournament 4! Magingay tayo lahat para kay Diyos! Tangina. Para sila panalaron! Kilua at Diyos! Napakatindi! Yo, Vicente nga pala ng Tangina, Motos solid. Battle League, Slum, di Barako brand. Yon, tangin ang finals yon, men. Round 1, binigay ko siya kay Kilua ng slight lang. Sobrang dikit lang talaga. Kumbaga, sa Tayo nang yan, grabe, no? 4-3. Pang isa buhay na yun, eh. kabila naman parang naging buwelo pa lang pala yung siya ni Diyos. Di ba? Para itawid niya yung round 2, pero yung round 2 talaga lumamang pa rin si Kilua doon para sa akin eh. Kasi mas direkta, tsaka alam mo yun, may mga rebat pa siya na nababalik talaga. So, pero yung round 3 ni Diyos para sa akin yun talaga yung round niya, men. Na kayang tumbasan yung dalawang round, pero dahil nanalo nga kasi para sa akin si Kilua ng first at second. Kaya yun, men. Props pa rin kay Kilua, tol. Congrats sa'yo, Diyos. Pero yun, Vicente, Kilua yung boto. Ay. Kilua yung boto ni Vicente. Diyan na lang. Ako na muna, dito muna ako. Game na. Game na.
Okay na? Okay. Isa ako sa mga bumoto kay Diyos. Ito yung listahan ko. Si Dave pala si Dave pala nandyan. Sayang. Tapos, sa totoo lang, ang hirap ng laban na to eh. Round 1, binigay ko siya kay Diyos. Ng 9-6. Tapos para silang may minus dahil may mga linya silang ginamit na nakinig ko na sa iba. Yes. Tapos sa round 2, dun umalagwa yung lamang ni Kiluwa na para sa akin, kahit mag-rebat pa ng malakas si Diyos, kay Kiluwa na talaga yung round 2 ni Selyado. Tapos sa round 3 naman, parang bumaba yung energy nila para sa akin. Pero lumamang ng 1 point si Kiluwa, si Diyos, base sa lista ko. Pero ano kasi, ang naging deciding dito, kung hindi bukod sa preference kung paano mo nilaro yung angle eh. Kung mapansin nyo, all 3 rounds, may line mark si Kiluwa na okay lang naman, pero nagbababad siya sa isang angle ng matagal. Yes, totoo yun. Na para sa akin, tumatama yung punchline mo, pero syempre finals na to eh, dapat kalat mo yun, maging meticuloso na rin sa angle mo. Tama. Para sa akin lang naman yun. Tapos nangyari naman kay Diyos, nagpakita siya ng iba-ibang angle para sa akin. Tapos sobrang linis pa ng performance niya, di tulad na kay Kiluwa na may mga poses. Saglit lang naman slip up, pero hindi naman siya dragging o ganon. So ayun, parang ang hirap talaga eh. Pero yun, napag-decide na ako na si Diyos ang iboto. Para naman deserving. Yun lang. Good. Manda. Ito, masasabi ko, itong laban na to, finals talaga. Perfect, sobrang quality ng battle. Kanina lasing ako, nawala yung tama ako. Nalulungkot din ako kasi dalawa silang deserving. Gusto ko silang manalo parehas, pero isa lang talaga. Kaya ako mag-judge ngayon, no? Round 1, tinapla ko. Parehas silang parehas silang agresibo. Yes. Parehas pasok ang mga tira. Parehas malawak, parehas matalino. Ganon din sa round 2, tinapla ko round 2. Ngayon, yung round 3, dito na lang nagkatalo. Kung mapapansin nyo si Kiluwa, mas marami siyang yung angle ba, yung angle sa nanay tatay, parang nababad masyado. Yes, totoo yun. Habang si Diyos, mas malawak, mas matalino, mas maraming nasabi. Kung i-ano nyo yan, kung ipapanoorin nyo ulit, doon lang nagkatalo. Round 3, binoto ko si Diyos, pero congrats at respeto rin kay Kiluwa, sa FRBL, kay Rayan, kay Uding. Congratulations, Diyos. Ayun, si Manda parang kapares natin, no? Round 1 tabla, round 3 Diyos. Hindi ko alam kung sino yung binoto niya sa round 2, pero props. Talagang mag-judge dito kasi alam ko na magiging pukpukan to. Expected ko na magiging pukpukan tong battle na to kasi nung semis parehas ko silang napanood na lumaban noon, kaya expected na yan na ganun talaga kakadikit yung magiging laban noon. Pero ang naging boto ko, nakuha na yung boto ko ni Kiluwa. Kasi mas gusto ko yung mga naging angle niya, especially yung kung paano niya sinimulan yung round 1. Ang galing noon na parang blinak na niya kaagad yung mga hype man ni Diyos. Kaya hindi na halos yung reaction, parang nahihiya na silang mag-react from round 1 to 2. Okay. Then, yung kay Josh, yung sa round 1, gusto ko yung mga ginagawang punto-punto, saka yung 1-2-1-2 na napakawiti nung jokes na ginagawa ni Kiluwa doon. Then yung kay sa round 1 naman ni Josh, ang di ko lang nagustuhan masyadong na-stretch yung ibang angle na ginagamit niya para dito kay Kiluwa. Then sa round 2, ayun, grabe, parang inano na dinog show na ni ni Kiluwa, sobrang galing. Siguro estilo niya na talaga yung kaya lagi niya sinasabi, ako yung pinakakupal mo na makakalaban. Lagi niya, ilang beses niya inulit yun sa round 2, then yun nga, pinatunayan niya nakupal talaga siya. Dating kupal talaga yan. Then dun, ayun na, at the same time, yun pa rin, nakikita ko pa rin na masyado na stretch pa rin yung mga angle na ginagamit ni Josh sa round 2. And yung round 3, grabe, pukan yung round 3 na yun. Pero nakuha talaga ni Josh yun. Josh, nakuha ni Josh yun sa round 3. Ang galing, pero ang boto ko 2-1, round 1 and 2 para kay Kiluwa. Round 3 binigay ko kay Josh yun. Pero pasensya na, wala akong mga naka-notes sa cellphone kasi gusto kong i-enjoy yung laban ng dalawa na to kasi
alam ko pugbukan talaga to. Nagkatalo lang talaga to sa mga judges na preference ng judges. Preference, Kaya, yes. sobrang dikit ng laban, 4-3. Congratulations kay Josh at props kay Kiluwa. Sana next year lalong mas magaganda yung tournament na sasalang sa tournament natin dito sa 1UP FRBL. Congrats sa inyo FRBL. Congratulations Josh, props kay Kiluwa. Yo, Denver. Sobrang hirap na i-gauge ng battle na yun. Pag napanood nyo, sobrang solid talaga. Yun, sa nagkatalo lang talaga sa preference sa mga judges. Kaya yung boto, dikit talaga. Pero para sa akin, kay Kiluwa yun, round 1, sinimulan niya ng, ang bilis niya sumuntok eh. Anong mga 2-liner, 3-liner, tumatama siya eh. Kay Diyos round 1 niya, medyo may mahaba pa siyang setup bago sumuntok, pero malakas din. Pero yung kay Kiluwa talaga umangat siya dun. Mga lamang siya ng mga siguro mga 2 puntos lang sa round 1. Mas solid yung round 1. At yung round 2 dun, kitang-kita yung lamang ni Kiluwa. Halos walang dragging moments dun. Halos lahat ng buong round 2 niya puro suntok lahat. Tapos yung kay Diyos naman, malakas pa rin, pero hindi yung sapat para tapatan yung round 2 ni Kiluwa. Tapos yung round 3, ang lakas ni Kiluwa, pero grabe yung Diyos dun. Kailangan talaga yung round 3. Yun, kaya boto ko 1, 2 kay Kiluwa, tapos round 3 malinaw na kay Diyos. Ayoko nang mangalay si Kuya Owen, so iklihan ko na lang. Naging mapili talaga ako sa linya, as in, yung nililista ko dito, nilista ko yung mga hindi ko pa talaga naririnig. Round 1 and round 2, parehas lang si Kiluwa tsaka si Joss na 11 points. Okay. Hindi ko na ibabanggitin yung mga, panoorin nyo na lang ang lista. Round 2, lumamang si Kiluwa with 16 points, tapos si Joss naman, round 2, 13 points. Then round 3, round 2 yun ha, then round 3, Kiluwa 10 points, Joss 14 points. Sa buong battle nila, nag plus 1 ako kay Joss. Pinlas 1 ko yung multi niya, yung extended rhyme scheme niya, kasi naghanap ako sa buong laban na sino yung kakaibang may ginawa. Okay. Sa all 3 rounds si Joss lang yung nag-extended rhyme scheme doon, tapos hindi lang siya basta sabi, may punto pa rin siya. So kaya binigyan ko ng 14 points. Ngayon tie, di ba sila, kasi round 1 tie, round 2 Kiluwa, round 3 Joss. Ginawa ko, tinignan ko na lang kung ilan yung lamang. Si Kiluwa round 2 lamang siya ng 3 points, then si Joss lamang ng 4 points, meaning overall 1 point lang yung lamang ni Joss. Kaya binoto ko si Joss. Solid na laban. Shoutout sa FRBL, sobrang solid. Yeah. Okay, malinaw. Para mabilis. 1, 2, 3, nag-punchline count ako, tapos lumamang dun si Joss. Tapos nung tinignan ko kung isang round siya lumamang siya sa round 1, round 3. Tapos round 2, Kiluwa. Yun yung sabilang ko. Yun lang. Bilis nun. So, ayun. Kakaibang finals ang nasaksihan natin sa battle na to. Sobrang ganda, sobrang lakas, sobrang kakaiba talaga. And ito yung pinakamalakas na Joss na napanood ko sa tournament na to. Kaya props kay Joss. Ang ganda. Lalo na yung round 3. Sobrang pulido, sobrang tindi, sobrang bigat, sobrang solid. So, congrats sa atin. Congrats kay Joss. Congrats sa atin kasi nakatapos na naman tayo ng unang tournament ngayong taon. So, ngayon, sobrang daming request sa notebook, sobrang daming pending na battles na gusto ko mapanood. So siguro pahinga muna tayo sa tournament. Kailangan muna nating linisin lahat ng request, lahat ng mga gusto ko mapanood, lilinisin natin yon. PSP, start tayo 18 onwards. Then after ng PSP, pasok tayo sa mga request nyo. So yun lang naman. So pahinga muna kasi 1 hour na tayo nanonood, 1 hour na tayo nagsasalita dito. Pahinga muna, kain, tapos PSP naman. Okay? So, Apex, Mzite, pwede ba yun? So, ayun. Kita-kits tayo sa PSP. Congrats, Joss. Congrats din sa atin. Nakatapos na naman tayo ng isang tournament. First tournament ngayong taon. So, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.